Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. Yan, isang mapagpalang araw mga ka-brother. At ito ang unang ating vlog, unang dive din natin na ating iba-vlog, ating kukunan, At dito, pine-prepare na natin yung ating mga gagamitin, yung gloves, at yung ating medyas, ilagay natin dyan sa ating lagayan. Ito yung ating pana. Medyo maliit lang yung pana na yan kasi knife dive yung gagawin natin. Pero nailagay ko na dyan yung ating isang 120 cm na pana kung sakaling magagamit. At yung wetsuit natin, nilagay na rin natin dyan sa ating lagayan. Medyo baguhan pa rin tayo dito sa pag-fishing. Pag na night dive, sana samahan nyo ako at suportahan sa aming gagawin vlog. Yan, sinakay ko na dito sa ating gagamitin motor. At nasa likod ko na rin yung pana natin. Let's go! Ayan, nandito na tayo, At yung sidecar ni Brother Jeremy. Brother Jeremy, hi muna dyan. Yun. Kaya pala, churchmate natin yan, si Brother Jeremy. Napakabait niyang tao na yan. At dito, pupunta na kami sa aming bangkang gagamitin, May mga bahay-bahay pa dito at isang bata na kumaway sa ating camera. Shout out nga pala sa bata na yun, Sana malaman natin ang pangalan mo. Sa susunod na vlog, sabi natin kung anong pangalan mo. Yan. Let's go, brother. At nandito na nga tayo sa bangka ni Brother Jeremy. Ang bangka to, ginawa lang nila. Isang pamilya silang gumawa niya. Napakalaki. Kaso medyo mabagal to mga brother. Kaya inalok ko yung kay Brother Jeremy yung ating outboard para magamit niya. At yun din naman ang gagamitin natin, pagpapanaot sa tuwing tayo ay magbablog. Yan, tinula ko na nga pala yung bangka. Butit taib pa, mga ka-brother, high tide pa. Makakalabas pa tayo dun sa papunta sa dagat. And let's go! Ito na. Maandar na ang ating bangka. Medyo maulan ngayon, brother, at medyo malamig. Kaya kailangan hindi muna agad tayo magpabasa, para hindi agad tayo lamigin. Kaso si Brother Jeremy nakalusong na agad kasi kailangan niyang tanggalin yung mga isay dun sa hélice, sa propeller nung ating bangka dahil hindi na umuusad. Dito testing ko na pala yung camera natin, DJI nga pala, inabili natin camera, at sinubukan natin kung ito nga ba yung malinaw. Yan. At talaga pinag-ipunan namin at ngayon ay hinuhulugan pa. Okay lang yun mga ka-brother. At yan talaga sa simula. Sana supportahan yung vlog natin. At ito na. Yan. Ang unang isdang nagpakita sa atin. Nakatago pa sa pulo pa rin. Isdang isdang maming. Kung tawagin hindi tayo masyadong magaling sa pangalan ng isda. Pero ito, kilala ko ito, maming ito. Ang sarap yan sa prito, sa inihaw, at sa sweet and sour. Yan. Ganda ng kulay, mga brother. At dito, susunod natin na nakitang isda. Hindi ko alam tawag dito, mga brother. Pwede paki-comment down below ang pangalan ng isda na to kasi hindi pa tayo magaling sa pangalan ng mga isda. Yan. Nakakita pa tayo starfish. Ang sunod natin papanain, isang danggit o baliwis sa Tagalog dito sa amin. Kilalang baliwis ang tawag dyan. At napakasarap din ng ulam yan. Prito. Ito yung ginanga. Yan. Hanap tayo mga brother. Napakaganda ng dagat,
Talagang napagaling ng lumikha ng ating Panginoon. Kaya nga na-inlove ako sa pamamana at nagustuhan ko talaga yung pamamana para na-explore ko. Kagaya nito, isang botete. Ano kasi hindi natin kukunin yan. Hindi tayo nangangain yan at may lason daw yan mga ka-brother. Ito ang papanain natin sa pultang isda ka. Kaso di natin alam pa rin ang pangalan yan. Kagaya nga ng ating ikalawang napana mga ka-brother. Yan. At ito, isang danggit. Yan, kilala natin yung baliwis. Sa pultang baliwis ka. Yan, nakakailan na tayo. At yung ibang mga napana natin, di natin nabidyuhan. Meron tayong napana dyan na isdang dapa. Pero hindi na natin nabidyuhan. Dahil naiwan nga pala natin yung ating antipara. Kaya hiram lang tayo. Nagkipagpalitan lang tayo. Ito, isang alimasag. Yun. Binana ako ng brother at kasi baka makawala ako. Yun, kulay dilaw. Kung makikita nyo sa merad natin, hindi nilaw. Yung pinagtamaan natin, sinyalis yun, napakataba yan. At sinubukan natin hawakan gaya ng mga napapanood natin sa ibang vlog ng mga ka-espero natin. Kaso, sinipit tayo, buti na lang. Nakapaghanda tayo dyan at meron tayong gloves. Yan. At nag-explore pa tayo, hindi pa tayo masyado expert sa pamana. Kaya madami pa tayong pagkakamali na gagawa. Yan. At ito, tinatarin natin dakmain itong isda na ito. Kasi sobra talaga ang ulan. Akala ko tulog ang isda pag gabi. Pero dito napakabilis nila. Ayan. At hanap-hanap pa rin tayo mga ka-brother. At share ko lang sa inyo nung first time ko na sumisid sa dagat. Talagang na-amaze talaga ako dahil nga napakaganda pala ng ilalim ng dagat. At dun mo ma-appreciate na makapangyarihan ng ating Panginoon sa kanya. Kaya huwag natin kakalimutan magpasalamat sa Panginoon sa mga blessing na kahit ating tatanggap sa kanya, kahit yan ay marami o konti. Yan. Dahil naman ang mahalaga, tayo nabubuhay ng sapat dito sa mundo. Yan. Kaya yan mga ka-brother, yan nahuli natin, bagamat kukunti pa lang yan, pang-ulam na. Pang-ulam na natin yan. Hindi na tayo gugutumin. Ayan. So, hanap tayo dyan, Dito sinisilip natin kung may laman pa ito, pero parang wala nakasingit na isda. Dito may nakita tayo. Hindi ko din alam kung anong pangalan ng isdang ito. Pero susubukan natin panain kung mahuhuli natin. Ayan na. Nakatago. Yun. Tinamaan natin yan mga brother. At isdang danggit pala ang laman. At dito may nakita tayo na isang botete, napakalaki. Napakatalino talaga ng ating Panginoon sa paglikha. Hindi natin alam, hindi natin malubos na kalain na kaya ng Panginoong lumikha ng iba't ibang uri ng isda. May kanya-kanyang katangian. Kaya nakaka-amaze ang likha ng ating Panginoon. Yan. Dito may sinubukan naman tayong panain. Mapapansin nyo, punong-puno na yung rod natin. Dito, umaon na rin tayo dahil makipagpalitan na tayo ng antipara sapagkat hinaram lang natin ito. Medyo maiksi lang yung trade natin mga brother sa araw na ito. Pero yan, nagpapaliwanag pa ako. Hindi natin alam kung ano sinasabi natin. Pero ito yung mga nahuli natin mga brother.
Ayan na nga pala, no? Nilagay natin dyan. At haluin natin yan para makita nyo yung ibang nahuli. Ang alam ko, nandiyan dyan yung ating nahuli isang dapa, mga kabrother. So, tingnan natin ano, natin haluin. Ayan na, hinalo ko na. Hindi tayo natatakot matinik dyan dahil may gloves na tayo. Ayan yung isdang dapa o tampal na tinatawag, ano. Sarap sa prito yan, mga kabrother. So, umauna tayo dito at sila naman yung ating pinasisid, ano. Hintay-hintay na lang tayo sa kanila hanggang matapos. At dito, nakauwi na tayo. Hindi na natin na-video yung pag-uwi natin sa daan. Pero yan, sabay-sabay pa rin kami umuwi niyan. At ito yung aking bahagi, ano. Inipo namin lahat ang nahuli namin at siguro naka-6 na kilo din kami. Kaya pinaghati-hatian na namin yan. Dito nga pala, naiwan ko yung CR yung mga lures na ginagamit ko pag ako yung nagka-casting. Yan, may pang-ulam na kami ng aking misis. Yan, tulog na sila. At alas 2 na rin yan, mga kabrother. Nagsimula nga para tayo pasado alas 7 nung lumubog tayo. At yan, nilagay na natin sa pinggan, isang lapo na hindi na rin natin nabidyuhan, ano. Hindi pa rin kasi talaga tayo expert, no, magaling sa pagbibidyo. Pagkat nagsisimula pa lang tayo. Yan, karamihan ng nahuli natin, danggit, mga kabrother, o baliwis. So, may band yan, binigay na natin. Kasi yan, hindi natin kilala yung isda na yan. Paki-comment na, brother, kung anong isda yan. 4 na yan. Pang-ulam na yan. 5. 6. 7. Ang dami-dami na rin to. 2 araw na ulam na rin to, mga kabrother. Meron pa rin. Kaya hindi talaga tayo magugutom pag tayo ay may diskarte sa buhay. Yan. Ano pa yung mga nahuli natin dyan? Napakarami pala, no? At ito, ang lionfish. Binigay sa akin ni Brother Jeremy, ano, napana niya yan. 2 napana niya, yung kanya yung malaki, tapos binigyan niya ako.